Sa mga estudyanteng lumalahok at nagwawagi sa mga paligsahan tulad ng sports, science, and technology competition at iba pa, narito ang balitang ito para sa inyo. Pero bago natin pakinggan ng panayam kay San Jose Municipal Councilor Jasriel Kakayurin, paki-like, follow at share. At i-subscribe na rin po ang ating FB page at YouTube channel. At ngayon, narito ang ating panayam sa ating special report. Ano po ang nagudyok sa inyo para mag-draft kayo ng isang proposed ordinance number 12 series of 2025? Ito po yung granting incentives and recognition to outstanding youth representing the municipality of San Jose Occidental Mindoro. Yung mga ano po, yung mga ibibigay ninyong parang award na rin, ano po? Paano po ito? Paano nangyari? Okay, Sir Mars, ating pong mga tagapakinig, magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Jasriel Kakayurin, Sangguniang Bayan member po ng Bayan ng San Jose. Opo, tama po na tayo po ay nagpanukala ng isang lokal na ordinansa under ng proposed ordinance number 012. Ito po ang pagbibigay or pag-i-incentivize ng ating mga natatanging mag-aaral na nanggaling sa bayan ng San Jose, particular po sa kung saang larangan sila magaling, kung sila man po ay naitanghal na panalo sa larangan ng akademiko, sa larangan ng pampalakasan o sports, sa technical skills man yan, or social-cultural or arts, no? So, sila po ay binibigyan natin ng pagpapahalaga. Ang nagudyok po sa atin sa paggawa ng panukalang ordinansang ito ay yung ating mga kabataan na sadya at natural na may mga angking galing na nagpapagal, nag-uubos ng oras at panahon at kalakasan in their trainings, Kuya Mar, no? Na para mas maging magaling doon sa kanilang ginagawa. And of course, this is to motivate our young San Joseños na mas galingan pa nila sa kanilang ginagawa. And for us, this is to appreciate. That is the first thing. That is to appreciate na merong munisipalidad, merong bayan na nagkakalinga sa kanilang galing, no? Merong bayan, merong gobyerno na kumakalinga at nagbibigay ng importansya sa mga lokal na talento ng bayan ng San Jose. Ito ba may ano, di ba meron ng dating ordinance na nagbibigay ng mga incentives sa mga nananalo na ng mga estudyante o nag-excel sa kanilang field? Tama po, Sir Mar. Actually po, meron pong naunang dalawang ordinansa. Ang una ay yung nakita po natin yung ordinansa na medyo mataas yung binibigay nila, which is maganda. Kaya lang nagkaroon ng nagkaroon ng pag-amenda doon sa ordinansa na mas naging pinababa, no? So, ang nais natin, sana hindi mo maibalik sa ganong kataas yung nauna. At least mas mapataas pa natin. So, there is again to motivate our young individuals na mag-excel pa lalo sa kanilang ginagawa, no, Sir Kuya Mar, na mas madagdagan natin yung binibigay na financial or cash incentive sa ating mga mag-aaral, no? So, yun po yung ginawa natin. And mas specific po natin siya, yung kaya nagbunga po siya ng dalawang ordinansa. And Kuya Mar, noting na hindi lang yung mga players or mga athletes or yung mga contestants na mga estudyante ang bibigyan natin ng cash incentives. Gayon din, kung nanalo sila ng ginto or sila ang pinakamagaling doon sa larangan nila, ay meron din karampatang award na makukuha ang kanilang mga coaches or trainers na taga San Jose po. Ito ba sports lang or kasama dito academic? Malawak po yung sinasakupan ng ating ordinansa. Kabilang po diyan ang sports, ang academic. It can be in the form of, let's say, quiz bee or journalism. So, kasama din po dyan. Ganoon din po ang ating culture and arts, no? And of course, our technical skills, our technical people na tinitignan natin, particularly on the field of research, in the field of innovation, in the field of science as well, Kuya Mar. Okay, kung sakali ito ay napukpukan na, no, sa sanggunian at maging isang ganap na itong batas, at siyempre aakyat pa ito sa sangguniang panlalawigan, and then hopefully by next year ito ay mag-i-effect. Ano po? Yes. So, next year. So ano po ang next year 2027 mag-i-effect ito, no? So ano po ang mensahe po ninyo sa ating mga mag-aaral? Yes po. At sa mga guro na rin, siyempre sila yung ano dito. Yes, Kuya Mar. Tama po na kapag ito po ay napukpukan and tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kasama sa committee,
na pinangunahan nung nakaraang public hearing ni Konsehal or SK Federation President Rap Kelingon, no, at mga kasama nating konsehal na sila po ay nagkaisa na nirekomendang aprubahan ito nawa sa ikalawang pagbasa sa susunod na regular na sesyon at maaprubahan pa nawa sa pinal na pagbasa na to at ma-adopt sa Sangguniang Panlalawigan. After that po ay may implementa na siya hopefully by the year of 2027 pag na po siya sa ating AIP, no? Pag nakasama na po siya sa budgeting natin. And may message sa ating mga kabataan, sa mga batang Sanoseño na patuloy na we all know magagaling ang mga batang Sanoseños. So, ito pong ordinansang ito ay para sa inyo. Ang ordinansang ito ay nagbibigay ng importansya sa inyo, sa inyong ginagawa, sa inyong pagpapagal. At ang inyo pong lingkod, si Konsehal Kakayrin, kasama ang buong Sangguniang Bayan at ang ating Vice Mayor at ang Mayor ay buong pusong kumakalinga at nagpapahatid na merong gobyernong kumakalinga sa inyo, merong bayan na pinapahalagahan kayo. Ganoon din po yung ating mga coach. So, my message is to train well, do your things really well, practice more, at para mabigyan naman namin kayo. Of course, ang municipal government ay handang magbigay ng recognition para sa inyo. Manatili pong nakasubaybay at tumutok para po sa mahalagang impormasyon at komprehensibong mga balita dito sa ating RMN Network News Nationwide, sa ating FB page at sa ating pong YouTube channel. Ako po ang inyong lingkod sa pagbabalita, Marraro po, at your service.